Boss, muna si Maxi, itong motor na ginagamit natin pambiyahe. Ngayong araw ay i-rehistro na natin siya at samahan nyo ako kung paano ba yung rehistro at proseso ng Ikaw maglaro. yung proseso ng pagre-rehistro ng motor. Matapos ngayon, isang taon natin na pagkarehistro kay Maxi ay ngayon araw ulit yung expiration niya. At sa totoo lang, halos 2 days na lang yung natitira dun sa may palugit niya na 8 araw. At sa mga hindi po nakakaalam nito mga boss, meron kasing 8 days na palugit yung LTO para marehistro mo yung motor mo. Kaya ngayon, yung mga requirements muna sa LTO, yung kukumpletuhin natin para easy na lang kapag nasa LTO na tayo. At itong unang requirements nga natin ay emission, na itatas yung motor natin kung okay pa ba sa kalsada. Malupit dito, wala masyadong tao, tsaka maramihan yung salang nila. Kaya ako balik na yung guys. Balik ko na to kasi yung busina natin naka-rat-rat, naka-rapid. Ngayon okay na siya. Isa na lang. Diba? Tapos yung park light natin wala kanina. Ngayon meron na. Nawa ko lahat sa bahay mag-isa kanina. Naligo na din ako. Tama kayo nang narinig mga boss, galing na ako dito kaganina sa may emission at umuwi lang ako para ayusin yung mga kailangan ayusin. Kasi nga nagulat ako kaganina nung hinawakan pa lang ng staff yung motor natin ay tinawag ka agad ako para ipacheck yung mga bagay-bagay. At ang mga naging mali natin ay yung busina na rapid or sunod-sunod pagka pinindot mo. Pati yung brake light natin ay hindi gumagana pero all goods naman kahit papano may learnings tayo sa mga ganyan. Kaya nung makabalik ako sa emission sigurado napapasa na tayo. At sakto lang din na nangyari yung mga bagay na yun dahil halos wala tayong kasabay or tayo nasa unahan ng pila dahil pagdating natin wala masyadong tao. At habang naghihintay na may isa lang si Maxi ay nagbayad na rin pala tayo ng halagang 550. At sa loob nga ng waiting area ay may monitor para makita mo kung nakasalang na ba yung motor mo. At habang naghihintay ka nga na tawagin yung motor mo ay pwede kang magpahangin or magpalamig dito sa may air condition room nila. Hindi ko lang alam kung meron din ba sa area nyo na ganito pero sa amin sa Marikina kasi ganito. Mga 20 minutes nga lang yung paghihintay tapos tatawagin ka na. Pagkatapos maisa lang yung motor natin doon sa may emission testing, tatawagin na lang kayo doon sa loob tapos bibili na yung papers nyo. Napasado kayo. Tapos ito na yung motor nyo. Wala pala akong video nung kumuha ko ng insurance pero ayan yung presyo niya. 296 pesos para sa motor at 606 naman para sa mga private cars. Saka naman pupunta na kayo sa may pinakamalapit na LTO sa inyo kung saan kayo lagi nagpaparehistro. Tapos dapat dala nyo na lahat ng requirements nyo kagaya ng insurance at yung result ng emission. Tapos ORCR na Xerox copy. Kailangan nyo pala guys mag t-shirt ako kasi nakasando ako. Pero ito may baon naman tayo. Pagpasok nyo naman sa LTO i-guide kayo ng mga gwardiya dyan at sasabihin kung saan kayo pipila. I-check lang naman nila yung requirements nyo kung kompleto na ba tapos bibigyan kayo ng number. Sa loob lang ng 15 minutes ay nagbayad na ako tapos pinalipat lang ako sa kabilang window sabay print ng bagong OR ko. Bali ang binayaran ko ay 254 pesos lang at ito na may bago na akong OR na valid hanggang 2026. Kaya ako natatakot ka magparehistro, sana nakatulong tong video ko na to. Sana naipakita ko sa inyo na madali lang at kayang-kaya nyo yan sa sarili nyo. Yun lang, salamat!